Ako, bunso. Si nanay ang tumayong nanay at tatay. So, wala akong masyadong recollection kay tatay. Kung meron man, puro negative. Lagi akong takot kasi nga laging pag umuwi, lasing. Merong pagkakataon, dati malaga akong aso si Tiger, nahulog sa putikan, hiniyakan ko. Si tatay umuwi minsan kasi nahulog sa putikan, tinaguan ko. So, wala akong matandaan, pero pagdating kay nanay, lahat na ng magagandang bagay. Yung katulad ng mga kinakwento nyo kanina na experience yun, yung pag-aalaga ni nanay mula nung bata, pagpapasok sa school, nakahanda lahat ng kakainin mo, isusuot mo. Ito pa, nung high school ako, sa Quiapo ako nag-aaral eh. Merong mga pagkakataon ng first year pa lang ako, every lunch, dinadalan pa ako ni nanay ng baon. So mula punta hanggang Quiapo, nagbabiyahe siya, inihintay niya ako doon sa gate para iabot lang yung baon. Ano pa? So, tapos nung college naman, pag yung puyatan, lagi si nanay mayroong pagkain kasi alam niya na minsan alas 2, alas 3 ng madaling araw habang gumagawa ko ng plates, magugutom ako. So nakahanda lahat yung pagkain. Hindi siya nauubusan ng mga delata, yung mga 555 na tuna, kanin, basta kung ano yung kailangan ko, yan, laging nakahanda nung kay nanay. Tapos, eto na, nung nag-asawa na ako. So, imagine yun, di ba? Mula sa atin sa punta hanggang sa amin sa Taytay. Kung paano dumadayo si nanay. Minsan, 2 buwan siya nung nandun, lalong-lalo na nung kay Aina pa, no? So, talagang lahat tayo, experience natin yan, yung pag-aalaga ni nanay. Alam niyo, sa totoo lang, dahil siyempre ako yung napalayo, at dahil may sarili akong pamilya, hindi ako sa punta tumira. Pero times nainggit talaga ako kasi magkakasama kayo. And syempre, desire ko rin makasama si nanay. Kumbaga kung sino pa yung bunso, siya pa yung napahiwalay. Pero gayon pa man, natutuwa ako kasi nakikita ko kung paano niyo inalagaan si nanay. Hindi lang naman kay nanay, maging kay nangyari kay Ate Raquel, kay Ate Reddy, yung pag-aalaga ninyo magkakapatid, Ate Tita, lalo-lalo na yung mga pamangkin ko. Tapos lalo na ngayon kay nanay. So, ang dami natin pinagdaanan, pero natutuwa ako kasi yung family natin, we were able to show yung ating love sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-aasikaso during the times na kailangan ni nanay. Pero yun nga, kasi hindi tayo naging very vocal, kaya naisip ko itong pagkakataon na ito na dahil birthday naman ni nanay, so express natin sa kanya yung ating gratitude, yung ating pagpapasalamat sa lahat ng kanyang pag-aalaga sa atin. Kaya Nay, happy birthday, mahal na mahal ka namin. At lahat kami ay naririto kami sa kung saan man kami naroon ngayon dahil naging malaking bahagi ka ng aming mga buhay. So happy birthday Nay, we love you, mahal na mahal ka namin.